BFFs na may tuturing. Mula sa pagiging magkakatrabaho, nahanap nila sa isa't isa ang mga kaibigang tunay na maasahan. Samahang mas pinagtibay pa ng sabay nilang pagharap sa mga pagsubok at kanilang mga pangarap. Nagkasama kayo nung Going Bulilit. Kathleen, ano impression mo kay Cry? Yung maingay. And tama naman yung first impression ko na yun. Ako kay Miles, galaw-gaw, magaslaw na babae. Ang totoo talaga. Paano mo Grabe. Kasi pag ganun siya. Gano'n mo Miles kay Kathleen? Kala ko tahimik siya, ganyan. Akala. Yung pasosyal. Pero hindi pala. O, hindi ka tahimik. Madaldal ka. Kasama din sa friendship, hindi maaaring may mga tampuhan dyan. Cute yung mga awayan namin Meron talaga kayo ng nun? bata. Meron kayo nun? Dadami. Kasi ko yung bulit na dami. Ano kaya tampuhan sa kanila? Ako po kasi, palawak out ako ng bata. Nabalitaan nga namin yun. Palawak out ako. Tapos, ano ba, paano ba ako nagagalit? Hindi po nagagalit si Miles nag-walk out. Tapos isa po ulit. Tapos dadaan ulit ako. Yung magkamapansin po ako sa kanila parang, Ano yung nagsosorry? eto po siya po eh. At saka, pagka nagkakatampuan kayo, hindi po kayo tumatagal na mag-away kasi meron kang kailangan sabihin sa kanya, may kailangan kang Ayun. ikwento. Pero dumating na yung panahon na kailangan mag-graduate kayo sa Going Bulilit. Natakot ba kayo dahil kakahiwalay-hiwalay kayo? This is the end of our career. Hindi po kami umiyak kasi mawawalan kami ng trabaho. Naiiyak po kasi kami dahil dun sa friendship. Yung nakasanayan mo nga na every Saturday gising ka kasi 7 a.m. yung call time nyo. Tapos pag sa taping ng Going Bulilit, parang naglalaro lang kami doon. Nakita mo sa hallway, nagkalat yun pag Saturday. Oo. Eh, hindi na nakakamiss. Mula sa pagiging child stars sa Going Bulilit, sina Catherine, Kiray at Miles tutok sa kanilang mga karir bilang mga tinitingalang teen stars ngayon. Si Miles napapanood sa teleseryeng Kailangan Ko Ikaw at kasama rin niya si Kiray sa teen show na Love You. At si Catherine, kinikilala ngayong bilang twin princess. Meron ba sa pagkakaibigan minsan meron tinatawag na professional jealousy dito? Depende rin yun sa tao po eh. Nabigyan ng project yung kaibigan kong ganyan. Happy ako para sa kanya kasi hindi lang ako yung nabigyan ng chance, magkakaroon din siya ng moment. So, di ba, bakit mo naman sa kanya, bakit ka naman may gimalungkot dahil successful siya? Kapag tunay na kaibigan ka po kasi, hindi mo mararamdaman yung inggit. Siguro po sa umpisa, oo. Okay. Pero pagdating po sa huli, hindi. Magiging masaya ka lang talaga para dun sa kaibigan mo. Meron ba kayo sa bawat isa na kinaingitan sa... Like for example, ikaw Miles, ano ang kinaingitan mo kay Kathleen? Yung kapayatan niya. Wow! Alam ko na yun yung Oo. sasabihin. Grabe ka. Marami na naingit sa kanya ron. Malaki na face. Oo, malaki face na tawag sa face. So, hindi. Super ganda po kasi ng katawan niya. Tsaka yung pananamit niya, ang ganda-ganda. Friend kita. Na-pressure ako ah. O, tama Kathleen, ano naman ang kinaingitan mo kay Kiray? Kay Kiray, siguro yung kahit sino siguro yung kasama niya, hindi maboboard sa kanya. Totoo So yan. feeling ko kasi pag may kasama ko iba, naman-bored kaya siya sa akin pag kasama niya. Pero pag si Kiray, makita mo lahat sila. Totoo yan. Saya-saya nila, kikinig, tapos na-amaze sila. Kiray, ikaw, ano kinaingitan mo kay Miles? Gusto ko lang talaga ng height. Ako very excited ako sa mga nilalaman ng isip niya. May mga secrets ba kayo sinashare nyo sa isa't isa? Ba't ba ako? Kiray, Doon sa secret, pwede ba sinashare nyo sa isa't isa kasama na yung love life yan? May mga Kasama crush ba? sa buhay. Kasi kayo mga, ayun na pag sa Going Bulilit, di ba, yung mga crush Ako yung mo. bulilit ba? Ano na eh, yung ano na daw, yung Princess and Aina, oh. Hindi, sa Going Bulilit ba tayo? Mga crush eh. Normal lang Yung naman kuning yun. crush mo sa ganyan. Pero every week, iba-iba crush mo. Mga kabataan ngayon, mas nagsasabi ng sikreto sa kaibigan kaysa sa mga magulang at kapatid. Before, ganun ako. Pero ngayon kasi super open din ako sa mama ko po eh. As in, nagkakwento din ako sa kanya. And, kasi usually si mama yung kasama ko kasi Di ba yung mga crush, hindi natin nasasabi sa magulang. Pero ngayon habang lumalaking, ma, nililigawan ako ni... Yun, alam mo yung... kapag abang patagal ng patagal, mas naiintindihan ka ng parents. May nagbago ba sa mga usapan nyo na nung maliit kayo hanggang ngayon? Siguro dati crush yung sinasabi namin ngayon. Uy, alam mo ba, love ko na si ganun. love. I love na. Love na ba? Bakit love? May crush pa na love. Ay, yes, it must be love. May mga love life na ba kayo? Ako po wala pa. Gusto ko po yung makilig-kilig. Ay, talaga ba? na- Huwag mo ingay. Gusto ko po yung makilig-kilig na ganyan. Kasi syempre, di ba, parang yun po yung nakakatulong sa atin para maging inspired. Yes. Para maging blooming. Wow, blooming daw. Pero, anong tawag dito? Ano ba? Ako, hindi ba ako ready pumasok sa isa pang relasyon? Sa isa pang? Oh my God! So, Wala, pero wala, yan, wala. relax na po siya. Clear ko lang po yan. Hindi, wala mo talaga. Kira, ikaw. Ako, may motto ko sa sarili ko eh, na hindi kailangan ng love life para sumaya ka. Ba? Parang si Janice de Belen, ha? Kathleen, ikaw. Sa isang relationship din. Kasi diba, meron mga
may mga bawal na pag nasa isang relationship Right, ka, hindi mo na ma-enjoy yung pagiging teenager mo. Siguro okay lang magkaroon ng inspiration, then basta marami kang tututunan sa kanya and alam mong hindi kayo naghahatakan pababa. Anong importance ng having a best friend? Pagkatas ng pamilya ko, sila po yung pinaka-importante sa akin. Kasi naiintindihan ka niya kung ano yung pinagdadaanan mo, tsaka yung mga advices na binibigay niya sa'yo, yung swak dun sa pinagdadaanan mo. Yung, parang, kasi yung kaibigan mo, parang pamilya mo na rin yan eh. So parang, yung mga laging nandyan para sa'yo, yung hindi ka iiwan. Iba pa rin pag may bonding ka sa best friend mo. Kasi may mga girl talk, yung mga ganyan. At saka, pag may problema ka sa kanila, kaiiyak or hingin ng advice, and pag college kayo, nangangarap kayo sabay. So, para sa akin, parang kulang talaga yung buhay ng isang tao kung walang best friend.